Jerome Pons, unang nagsusorry kay Croatia Viaggi. Girls are always right. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. More than friends na ang status ng relasyon ng sumisikat na tambalan ni Jerome Pons at Croatia Viaggi. Yan ang inamin ni Jerome nang muling matanong kung nag-level up na ba ang relasyon nila ni Croatia mula nang mabuo ang love team nila. Humaharap sa ilang members ng entertainment media ang Crossroom para sa promo ng bago nilang project sa Viva Entertainment, ang 6-part horror series na Simbre. Mapapanood ito sa Viva 1 simula ngayong May 10, kung saan kasama rin nila ang dalawa pang pambato ng tambalan ng Viva Artist Agency na sina Aubrey Caraan at Kian Johnson at Yasen Calyado at Gab Lagman. Isa sa mga naitanong nga kina Jerome at Croatia ay ang tungkol sa espesyal nilang pagtitinginan ngayon. Sabi ng aktor, mahigit pa sa magkaibigan ang turingan nila ngayon. Nagpakatotoo rin ang binata sa pagsasabing may pagkakataon na nagkakasamaan din sila ng kanyang ka-love team na si Croatia. Ano lang, may mga bagay na namadadala minsan sa set. Madaldal talaga akong tao. Pero ngayon kumakalma ako. Natutuhan ko yon, aniya pa. At kapag daw ay may tampuhan sila ng kanyang ka-love team, inamin ni Jerome na siya ang unang nagsusorry. Syempre lalaki. Tayo ang lalaki, aniya pa. Girls is always right. Yun ang dapat. Kasi kung ayaw mong mawala ang isang tao, maliman o hindi, kailangang tanggapin mo, chika pa ni Jerome. Syempre, super happy sila ni Croatia sa nangyari sa kanilang love team. Sobrang masaya kami kasi before naman friends kami na nalaman namin na magkakasama kami sa trabaho. Tapos ngayon, kung nasaan kami, ano ang naibibigay sa aming responsibilities, mga goals, blacklist, naaabot namin. Sobrang masaya kami, aniya pa. Pag-amin pa ni Jerome, kontento na raw siya ngayon kung ano mang meron siya ngayon. Before, masaya na ako basta may pambayad sa house. Ngayong tapos na, gusto ko na lang matulog lang ako. Kahit isang beses lang akong mag-taping sa isang buwan, may pambayad lang ako sa kuryente, ganun lang ako kasimpleng tao. Hindi ako materialusong tao. Ganun lang ako, aniya pa. Samantala, tayong mga Pinoy ay naniniwala sa kasabihan na minsan kapag pumupunta tayo sa ibang lugar, may mga sumasama sa atin na hindi natin nakikita. Kaya nga, lagi tayong pinagsasabihan ng mga kamag-anak natin na mag-ingat ka, baka may sumasama sa iyo. Tungayan ang kwento ng isang barkada at ang kanilang quick sim break trip na magbabago sa takbo ng buhay nila. Kasunod ang tagumpay ng The Rain in Spania at Safe Skies Archer. Nagbabalik ang unibarkada na kinakabilangan ni Croatia, Jerome, Aubrey, Kian, Yasen at Gab sa pinakabagong project na Simbre. Ang 6-part series na ito ay mula sa direksyon ni Ronnie Binad, ang direktor ng hit 2023 horror movies na Mary Cherry Chua at Marita. Susundan natin ang isang barkada sa kanilang trip papunta sa kanilang travel destination. Si Croatia ay gaganap bilang si Mitch. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang tita Belen at dahil maagang pumanaw ang kanyang mga magulang, tahimik lang si Mitch sa bahay pero makulit sa mga kaibigan. Pagdating sa eskwela, may boyfriend na ito at payag naman si Tita Belen basta prioridad pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Si Jerome ay si Arlo naman, galing sa mayamang angkan, introvert at mahilig sa swimming. Konti lang ang taong komportable siyang makasama, ang girlfriend niyang si Mitch at ang best friend niyang si Tim at ang barkada. Si Kian ay si Tim, isang artist, happy-go-lucky, magkasama sila ni Arlo sa isang kundo. Lagi nitong inaasar ang best friend ni Mitch na si Cora, pero ang totoo ay may crush siya dito. Si Aubrey Caraan naman ay si Cora. Naniniwala siya sa horoscope, feng shui, astrology at charms. Dahil sa pagiging kikay niya, madalas silang magbangayan ni Tim or Timmy. Tinutukso naman silang dalawa ni na Mitch at Arlo. Si Yasin ay si GC. Siya ang pinakamaalaga, pinakaresponsable sa grupo. Nagpa-part-time sa isang cafe na naging tambayan na ng barkada. Namanan niya ang pagiging superstitious na kanyang mga magulang. Si Gab naman ay si Pipo,
Iskular sa kanilang universidad, caretaker ang kanyang mga magulang sa isang beach resort sa malayong probinsya at doon nga sila pupunta ng barkada upang magbakasyon. Ito ang weekend getaway na mauuwi sa weekend getaway. Sa kabila ng paalala sa kanila na hindi pwedeng putahan ang lighthouse sa malapit sa resort, pupunta pa rin doon sina Mitch, Arlo, Cora at Tim para gawin ang 3 AM challenge. Mawawala sila at magkakawalaan sa parang maze na structures ng lighthouse. Mabuti at ligtas silang makakalabas sa lighthouse. Pag-uusapan ng apat na hindi na ito malalaman ng mga kaibigan. Pero pagbalik nga nila ng Maynila, hindi nila alam na hindi na lang sila ang sakay ng kanilang sasakyan. Samahan ang Univercada sa kanilang nakakikilabot na adventure sa Simpre. Palabas sa Viva 1 simula May 10 at may fresh episode tuwing Biyernes. At sa kabilang balita naman, Angeline ikinasal na kay Non Reeve, Vice Ganda, Man of Honor. Flower Girl naman si Sarah. Ikinasal na ang kapamilya singer-actress na si Angeline Quinto sa kanyang partner na si Non Reeve Dakina sa Quiapo Church noong April 25. Tinaluhan ito ng mga kapamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan nina Angeline at Non Reeve mula sa loob at labas ng showbiz. Kasamang lumakad ni Angeline patungong altar ang anak nila ni Non Reeve na si Silvio. Mga kilalang celebrities at personalidad din ang mga tumatayong principal sponsors sa naganap na Dakina Quinto nuptial sa Quiapo Church. Ilan sa managing ninong at ninang ng bagong kasal ay sina Regine Velasquez, Iza Padilla, Martin Rivera, Boy Abunda, Charo Santos Concho, Vicky Bello, Manila Mayor Hani Lacona at ang mga bossing ng ABS-CBN na sina Lauren Jogi at Cory Vidanes. Nagsilbi namang man of honor ang kaibigan ni Angeline na si Vice Ganda. Si Sarah Hironimo naman ang naging flower girl, habang si Eric Santos naman ang ring bearer. Sa isa pang panayam, sinabi ni Angeline na sa Quiapo nila napiling magpakasal ni Non Reeve dahil maging malaking bahagi ito ng kanilang buhay kahit noong mga dalaga at pinata pa sila. Alam naman ng lahat na debuto ng itim na Nazareno ng Quiapo Church si Angeline at dream come true para sa kanya ang makipagpalitan ng Aido sa kanyang master ride. Syempre, lahat naman ng katulad kong pangarap na ikasal. Ang pinaka-dream wedding ko is sa church. So hopefully kung magkakaroon ng pagkakataon next year sana. Pinag-uusapan namin ng partner ko. Sa ngayon kasi priority namin si Silvio. Siguro yung pangarap ko din na di ko pa natutupad yung maisama ko sila sa lahat ng mga bansang mapupuntahan ko. Kagaya ni Mama Bob. Sobrang blessed na bago nawala ang mama na isama ko siya. Say pa ni Angeline sa nasabing panayam sa kanya. Dagdag pa niya, syempre sa Quiapo gusto kong ikasal. Kasi marami talaga akong kaibigang pari doon unang-una. At sila ang nagtatanong na rin ng after ng binyag ni Silvio kung kailan ako ikakasal. Kasi gusto nila akong tulungan. At saka pareho din kami ni Non Reeve na deboto ng Nazareno. Say pa ng singer.